Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Nagtangis ang mga bagang ni Riker sa larawan na ipinadala sa kanya ng mga magulang. Ilang linggo lang nangungulit ang mga ito at dapat ay masanay na at hindi na rin maapektuhan sa gustong palabasin ng mga ipinadalang larawan. Pero ang simpleng pagtingin lang sa mga larawan ay nagdadala na sa kanya ng maraming memorya kaya naiinis siya. Ipinadala ng kanyang ina ang larawan nila ni Zoraya noong 18th birthday ng huli. Isang magarbong party ang inihanda para ipagdiwang iyon. Dahil na rin sa sitwasyon nila noon, siya ang escort at last dance ng dalaga. Makikita sa larawan kung gaano siya kasaya sa larawan at paghanga sa mga mata niya habang isinasayaw si Zoraya. Napakaganda rin ito sa picture. Naalala niya na minsang binanggit na it was one of the best nights ever. Zoraya was so lovely that night. It was so hard to take his eyes off her. At ganoon din ang nararamdaman ni Riker ngayon. Lumakas din ang tibok ng puso niya. At kahit gustong burahin ng mga larawan, ay naagad na message na may kalakip hindi mapigilan na hindi mapatitig sa mga iyon kahit saglit. Sa kabila ng ines, ay nagustuhan niya ang damdamin. Kung bakit ba kailangan siyang i-torture ng mga magulang para lang mapapayag siya sa gusto ng mga ito. Problem? Tanong ni Blake na kasalukuyan niyang katabi. Kagagaling lang nila ng Majorca Island, ang isla sa Portugal kung saan namumuno ang pamilyang umampon sa kaibigan nilang si Easton. Dinamayan kasi nila ang kaibigan sa trahedya na pinagdaraanan nito nang namatay ang asawa ng pinsang hari at malala naman ang lagay ng huli kaya pumunta sila magkakaibigan doon. Pabalik na sila ngayon patungo sa Pilipinas at nakisabay sa private jet niya ang kaibigang si Blake. Itinago niya ang cellphone. Ilang beses na siyang tinatanong ng mga kaibigan kung ano ang problemang pinagdaraanan, pero sa tuwina ay hindi niya masabi-sabi. Sa kanilang anim, siya ang madalas na nagpapayo at ayaw niyang isama pa mga ito sa problema na sa kasamaang palad ay nahihirapan siyang itago. Wala ito, tanging sagot niya. Tumaas ang isang kilay ni Blake. Ramdam ko na may tinatago ka, Riker. Ilang beses na naming napapansin na tahimik ka at nagiging mainitin ang ulo mo. Hindi ka dating ganyan. Ang hula namin ay problema mo raw iyon sa mga magulang mo dahil narinig ni Jonas na hindi lang ito basta-basta na problema sa magulang, Blake. It's more than that. Kumunot ang noo ni Blake. Anong ibig mong sabihin? Alam naman natin na ikaw ang may pinakamabait na foster parents. Kahit hindi ka pa nila opisyal na inaampon, ay pinapadalhan ng kung ano-ano, anong tungkol sa kanila. Are they sick? Matamang tinignan ni Riker si Blake. Sa kanilang magkakaibigan, ito ang madalas sa tahimik lang, hindi chismoso o nag-uungkat ng kahit ano tungkol sa personal nilang buhay. May pagkamatigas din ang loob nito. Kung magsasabi man siya ng nararamdaman kay Blake, naisip niyang baka hindi rin ito makatulong. May pagka-negative kasi ang kaibigan, pero matagal-tagal na rin naman niya na kinikimkim ang nasa loob niya. He needed an outlet. Siguro nga ay masakit sila. They have arranged for me to be married to that girl. Again, sa naisip ay nagngit-ngit ang mga ngipin ni Riker. Tumaas ang isang kilay ni Blake. Doon sa former fiancé mo na ipinagpalit ka sa isang Korean rockstar, tumango siya. Ikinuwento niya ang mga alam na detalye tungkol sa paghihiwalay ni Zoraya at ng nobyo. Gusto nila na balikan kong babae na yun. Ngayong iniwan na siya ng nobyo niya na ipinagpalit sa akin. Zoraya is miserable. Lalo na sa balita na may bago ng karelasyon ang dating nobyo niya. Sa kabila ng mga nangyari, magkaibigan pa rin ang mga magulang namin. Gusto pa rin nila si Zoraya para sa akin. So they wanted us to be together again. Gusto rin nila na hindi magmukhang kawawa ang prinsesa sa sitwasyon ngayong napakabilis itong naipagpalit ng dating nobyo niya. Naalala pa ni Riker ang tungkol sa pag-uusap nila ng ina noong birthday ng anak ni Nimbus. Hindi niya napigilan na mapasigaw doon dahil na rin sa galit na narinig. Gusto ng mga magulang niya na pumulot siya ng basura ng iba.
Dati man na may pag-ibig sa dating fiancé ay hindi siya magpapakababa ng ganoon. It was a very foolish and stupid thing to do. Kahit ano pa ang nangyari sa inyo noon, mahal namin si Zoraya. Ayaw namin siyang makita na sasaktan. Nag-usap na kami ng pamilya ni Zoraya at alam ito ng daddy mo para mailigtas sa kahihiyan na ginawa ng kanyang ex-fiancé. We need to stick to the original plan. Dapat kayong magkabalikan. We are going to set the wedding as soon as possible. Pagpapatuloy ng ina sa usapan sa kabila ng matinding pagtanggi niya. Aniyo, how can you do this to me? You want me to pick a piece of trash after she dumped me years ago? This is so unfair. You loved her then, Riker, and we still adore and love her. It is still our dream to have her as our daughter. We still love her. We still want both of our families to be one. And besides, it is still unfair that you can manage their company even without having the connection we both agreed on from the very start. But that's the payment they gave me pagkatapos ng kahihiyang ginawa niya sa akin. Yes, but we still need to help them. It is our only way, the only way we can think of. Besides, you haven't had a stable relationship since her. We both agree on what Zoraya parents ask us. If you disagree with it, our honor would be the one put in shame. So do this for us. Do this for our family. Please. Minsan lang makiusap ng ganoon ang mga magulang niya. Kaya nakokonsensya rin siya sa bawat pagtanggi sa mga ito. Ngunit alam niya na isang malaking pagkakamali iyon. Minsan man niya na minahal sa Zoraya at kahit sabi nila ay maaaring ibalik ang pag-ibig, ayaw niyang tanggapin iyon. Kahit ramdam niya na malaki ang pag-asa dahil naaapektuhan pa rin siya ng dalaga. Pero ayaw niyang isipin na ginapakasakit para sa kanya ang ginawa ni Zoraya. Kahit maayos man na hiningi nito ang kalayaan sa kanya, hindi naging madali para sa kanya ang lahat. Tumango-tango si Blake. Pero gusto mo pa rin ba siya hanggang ngayon? Napakunot ang noo ni Riker. Hindi iyon ang inaasahan na reaksyon niya mula sa kaibigan. Anong gusto mong ipahiwatig? Nagkibit balikat ito. Naisip ko lang na kung may nararamdaman ka pa rin sa kanya, bakit hindi ka nalang pumayag? You know, nakita ko ang malaking pinagbago mo nang malaman namin na nagkahiwalay kayo ng first love mo. Nasaktan ka ng husto, kaya kung sino-sino ang naging girlfriend mo na para bang sa pamamagitan nun, mawawala lahat ng sakit. At kung dati naging kayo, maaaring bumalik din naman ang nararamdaman niya sa'yo. Gusto lang niya ako, hindi niya ako mahal. Ipinagkasundo kami sa una pa lang. Pero minahal ko siya, kaya hindi ko inisip ang sitwasyon namin. Naikwento niya sa mga kaibigan ang tungkol kay Zoraya pero hindi ang totoong sitwasyon nila. Naiisip kasi niya na parang wala rin naman kapupuntahan kung malalaman ng mga ito ang pinagkasundo lang sila. Ang mahalaga ay ang malaman ng tungkol sa kanila, hindi ang kung paano sila nagkarelasyon. Well, that's new and hurts if I may say so. Matama na tiningnan ni Riker si Blake. Pagkatapos ay napataas ang isang kilay niya. Pero teka, ikaw ba talaga si Blake? Hindi kasi ganyan na kaibigan ko. Hindi iyon madalas na nagsasalita. Saka negative iyon. Bakit naisip niya na maging positive ngayon? Ngumisi si Blake. Pagkatapos ay nakibit balikat. Wala lang. May kinalaman ba ito tungkol doon sa babaeng? Tumawa si Blake. Shut up! May kinalaman nga siguro. Naisip ni Riker. Hindi madalas sa tumawang kaibigan. Pero nitong mga nakaraan kung kailan may nalaman silang babae na hinahabol nito ay tila nag-iba ito. Patunay na rin na tila nagiging positibo si Blake sa mga bagay-bagay. That girl, do you really like her? I wouldn't have stuck it out her if I didn't, Riker. Despite the scandals she dragged me into, I can't help but like her. Hindi ko rin siya maalis-alis sa utak ko. Nasasabik na nga akong bumalik sa Pilipinas dahil sa kanya. Mukhang napabuti ng babae si Blake. Minsan na rin nakilala ni Riker ang babaeng iyon. Lalo na at gumawa ito ng matindi eskandalo sa buhay ng kaibigan. Sa kanilang anim, si Blake ang pinakamailap dahil naging sikat sila magkakaibigan. Madalas, ina-feature sila sa mga magazine. They did photo shoots for it. Pero hindi si Blake. Walang kahit anong larawan nito ang napublish. Kahit sikat na pintor, hindi rin ito nagpapakita sa mga customer. Mayroon lang itong personal assistant. He valued his privacy so much. Pero ang babae na kinagigiliwan ngayon ng kaibigan ang dahilan para mabuwag iyon.
Nagpakilala kasi ito sa madla bilang girlfriend ni Blake para maiangat ang sariling pangalan. Isang palaisipan man kay Riker ang dahilan kung bakit nagustuhan pa rin ni Blake ang babae sa kabila ng paninira sa pinakaiingatan nitong privacy ay hindi na lang siya nito natanong. Ang mahalaga ay masaya ang kaibigan. Isama pa ni masarili siyang problema. Iyon ang dapat mas pagtuunan niya ng pansin. Paulit-ulit na tumakbo sa isip niya ang mga salitang binitawan ni Blake. Ganoon ba talaga ka-powerful ang puso? Sa kabila ng masamang ginawa ng babae, ay gusto pa rin ito ng kaibigan. Pero sa mga naisip, ay biglang may napagtanto rin si Riker. Sa kabila ng pakikipaghiwalay sa kanya ni Zoraya, ay nag-aalala pa rin siya sa dalaga. Nag-iiba pa rin ang tibok ng puso niya. At tila, gusto pa rin itong makita. Kahit iyon ang pilit na iniiwasan. Unti-unti rin na bumalik sa alaala ni Riker ang pangyayari noon kay Nimbus. Nakagawa rin ng masamang bagay si Audrey kay Nimbus. Pero anong sinabi niya sa kaibigan na mag-let go na sa nakaraan? Iyon ang dahilan kung bakit masaya na ang mag-asawa ngayon. Nagkaroon ng pangalawang pagkakataon at maayos na ang pagsasama. Kung ganoon din kayang gawin mo, tutal ay tila hindi ka pa rin makawala sa sumpa ng babaeng iyon. Bulong ng isang bahagi ng isip niya. Napapikit si Riker, hindi iyon kadali. Pero kung naapektuhan siya ngayon, ramdam niya na sandali na lang ay bibigay na rin siya. Isama pa na patuloy siyang pinakikiusapan ng mga magulang. Magagawa ba niyang biguin ang mga ito? Naging malaki ang utang na loob niya sa mga magulang. Minsan lang siya pakiusapan ng ganoon. Magiging mahirap ba talaga na balikan niya si Zoraya gayong ramdam na may nararamdaman pa rin sa dalaga sa kabila ng pagtatanggi niya? Pero may nararamdaman din ba siya sa akin? Kastigo niya sa bahaging iyon ng isip. Kung wala, alam niya matatalo na naman siya. Galit siya sa pagkatalo, lalo na kung tungkol iyon kay Zoraya. Sa kasamaang palad ay palagi niyang nararamdaman iyon. Lubos na masasaktan siya sa ikalawang pagkakataon kung sasaktan na naman siya ni Zoraya. Hindi siya nito mahal, kaya hindi malabo na mangyari iyon. Napapikit si Riker. He could agree. If she would agree, if she would be the one who would do all the begging, habang naiisip iyon as if on cue na tumunog ang cellphone niya. Nang tinignan iyon ay rumihistro ang kahit matagal ng binurang numero ay kabisado pa rin niya kung kanino. Please come back, Zoraya. Masaya ang aura ng bahay ni na Zoraya na magising siya. Sa kabila ng pinagdaraanan ay nagawa na rin niyang ngumiti dahil masarap sa pakiramdam na makakita ng mga taong masaya. Medyo na-miss din niya na makita na ganoon ang mga kasambahay nila dahil nitong nakaraan ay napansin nakikidalamhati rin yata ang mga ito sa nangyari sa kanya. Lalo na nang pumutok ang balita na ipagpalit agad siya ni Cyrus sa iba. Naging isang malaking pasabog kay Zoraya ang ginawa ni Cyrus. Oo, at nasaktan siya sa ginawa nitong pakikipagkalas na lang ng basta sa kanya. Pero kahit ganoon, ay hindi niya naisip na darating sa ganoong punto sa Cyrus. Hindi third party ang dahilan kung bakit ito nakipagkalas sa kanya. Pero iyon ang lumabas sa publiko na kahit unti-unti na itong nawawala sa mundo ng showbiz ay nalaman pa rin ng mga tao dahil na rin sa bagong karelasyon. At nasaktan lalo si Zoraya. She felt very betrayed. Pati ang mga magulang niya ay nasaktan dahil sa nangyari. Hindi raw papayag ang mga ito na tratuhin siya ng ganoon. Nang dahil doon, nakiisip ang mga magulang ng plano. They needed to get back at him, which was why they thought of Riker. Sinubukan ng pamilya niya na ibalik ang nakaraan dahil ang akala ng mga ito ay papayag siya kung sakali. Kinausap ng mga magulang ni Zoraya ang mga magulang ni Riker na sa kabila ng kahihiya na ginawa sa mga ito ay tanggap at mahal pa rin siya. Kahit ang mga magulang ni Riker ay hindi pumayag na basta-basta na lang siya maagrabyado, kaya pumayag din ang mga ito na balikan ang nakaraan. They had arranged for her to be married to Riker again. Alam ni Zoraya na magiging unfair iyon kay Riker. Hindi rin siya agad pumayag, pero naalalang bukod sa sakit na nararamdaman sa pakikipaghiwalay ni Cyrus sa kanya, inasasaktan din siya at nagsisisi sa ginawa kay Riker. Isa pa, dahil masyado siyang nasaktan sa ginawa ni Cyrus, kaya gusto rin niya makagante kahit alam niyang mali. Siguro ay marami ang magsasabi na ang kapal ng mukha niya para pumayag na gawin niya iyon kay Riker pagkatapos ng lahat. But she felt so broken and she felt that he had lost her mind. She felt so helpless too.
Ayaw rin naman niya na maramdaman iyon. Ayaw niya maging unfair kay Riker, pero wala na rin siyang maisip na paraan. It was the perfect revenge. Kung siya man ang magdurusa sa huli, ayos lang. Alam ni Zoraya na deserve naman niya iyon sa lahat ng ginawa. At ang pakikipagbalikan kay Riker ay ang magiging daan niya para maitama ang lahat. Gagawin din niya iyon, hindi lang para sa kanyang sarili. It was also because of her family wanted it, kagaya rin ng pamilya ni Riker. Hindi lang para iligtas siya sa kahihiyan ang gagawin. Iyon din ay para sa pamilya niya. Ang ayusin ang nasira niyang itinakda. Isama pa na mayroon din siyang nararamdaman na masigit pa sa mga dahilan na iyon. Mga nararamdaman na alam niyang komplikado kaya nahihirapan siyang aminin maski sa sarili. Pero mangyayari lang iyon kung papayag si Riker. Annyeonghaseyo, a stem of rose delivered to you, ma'am. Masiglang bati ng kasambahay nila na habang naglilinis ay napatigil na makita siya. Kinuha nito ang tangkay ng rose sa ibabaw ng center table at ibinigay sa kanya. Who gave? Oh! Nanlaki ang mga mata ni Zoraya nang mabasa ang note na nakasulat sa tangkay ng rose. It was from Riker. I'll pick you up later. Iyon ang nakalagay sa note at nakasignature ang pangalan ng binata. Bukod pa roon, ay gamit din ito ang isang card na may printed butterfly illustration. Iyon ang madalas sa gagamitin ni Riker kapag nagpapadala noon sa kanya ng bulaklak o kahit ano pa nalalagyan nito ng dedication dahil mahilig siya sa butterfly. Does it mean? Malakas na kumabog ang dibdib ni Zoraya. Kumakailan lang nang aminin ng mga magulang niya ang plano ng mga ito at inamin din na matagal na rin na sinusuyo si Riker na balikan siya. Pagkatapos kasi ng relasyon ng binata sa kanya, wala na ito naging matinong karelasyon kaya naisip ng mga magulang na maari din na may pag-asa pa para sa kanila ni Riker. Isama pa na minsan din siyang minahal nito. Masama dahil tila abusado na siya, pero gusto rin umasa ni Zoraya na maari nga na may pag-asa pa. At ipinapangako niya na kapag binigyan siya ng pag-asa ni Riker ay hindi na niya sisirain iyon. Gagawin na niya ang tama. Aayusin na niya ang lahat. Pero dahil kamakailan lang niya nalaman ang plano ng mga magulang at pumayag doon, iisang hakbang pa lang ang nagagawa. Ang padalhan si Riker ng mensahe. Hindi niya akalain nakakagatin agad ng binata iyon. Ganoon na ba talaga kalakas kay Riker? Hindi malabo. Alam niya kung gaano siya nito kamahal noon. She felt guilty somehow. Pero pinalis din niya agad iyon. Kaya nga niya ito babalikan. Itatama niya ang lahat ng pagkakamali. Ibabalik niya ang lahat ng mga ginagawa nito sa kanya noon. Tumingin ulit si Zoraya sa rose. Naalala niya na iyon ang madalas ipinapadalang bulaklak ni Riker sa kanya. Pero hindi isang tangkay lang kagaya ngayon. Dati, ang isang malaking bouquet na linggo-linggo yata ay nagpapadeliver ito para sa kanya. Galante si Riker sa kanya, lalo na nang simula na nitong hawakan ang negosyo ng mga magulang at itayo ang Childcare Group of Companies o CCG na pagmamay-aring kumpanya nito at ng mga kaibigan. Halos lahat ng gusto niya ay binibili ng binata. Pero napansin ni Zoraya na sa padala ni Riker ngayon ay malaki na nagbago. Somehow, inalungkot siya. If only she did not take him for granted. Oh no, mga kafelisidad! Ano bang inaasahan ni Zoraya kay Riker? Nakagaya pa rin ng dati ang binatang bilyonaryo? Mag-isip ka nga, Zoraya. Ang sakit kaya ng ginawa mo kay Riker. Salamat na nga lang at kahit anong sakit ang ginawa mo sa binata, inandyan pa din siya to the rescue. Abangan!